Isang taon matapos mailunsad ang Phase 1 ng National Fiber Backbone o NFB, ang kauna-unahan at natatanging government-owned fiber backbone sa bansa, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng NFB Phases 2 and 3 ngayong buwan ng Hulyo. Ang NFB Phase 1 ay may habang 1,245 kilometers mula Ilocos Norte hanggang Quezon City. Dagdag ito sa fiber networks na itinayo ng mga pribadong kumpanya. Sa pamamagitan ng Phases 2 and 3, mas pinalawak pa ang sakop ng National Fiber Backbone, bunga ng karagdagang 1,781 kilometers ng fiber optic cables sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Inaasahang palalakasin nito ang broadband internet access sa 600 opisina ng gobyerno at pampublikong lugar na mapapakinabangan ng mahigit 17 milyong Pilipino. Mga kababayan, ang pinapasinayaan natin ngayong Phase 2 at Phase 3 ng National Fiber Backbone ay tulay ng impormasyon at ng serbisyo. Dahil dito, halos 1,800 kilometro ang nailatag para sa bagong fiber network na ito. Ngayon, pinapalawak pa natin ang sa programang ito sa Cagayan Valley, sa Calabarzon, sa Bicol, sa Eastern Visayas, Central Mindanao. Dahil dito, mahigit 600 tanggapan ng gobyerno ang magkakaroon ng mabilis at maaasahang internet. Mapapakinabangan ito ng halos 17 milyong Pilipino, 17 million Filipinos. At kapag buo na ang National Fiber Backbone, maaari pang mabawasan ang gastos ng mga telco at internet provider dahil may sarili na tayong infrastruktura. Mas abot kayang internet, mas maraming Pilipino ang konektado. Ito po ay tinatawag nating digital bayanihan. Ito ang isama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at bawat Pilipino para siguraduhin walang maiiwan sa digital world. Pero habang pinapalawak natin ang koneksyon sa bansa gamit ang mga fiber optic cable, huwag natin kalimutan ang koneksyon sa lupa. Alam ko po ang ramdam ninyo ang abala rito sa Leyte dahil sa kalagayan ng San Juanico Bridge. Mahabang pila, mabagal ang biyahe, maraming naabala. Kaya sa DPWH, talagang tinutulak natin sila na bilisan ang retrofitting. Tapos, para matapos agad ng maayos. Inatasan ko na ang DPWH at DBM na hanapan agad ito ng solusyon. Agaran tayong kumilos at patuloy na kikilos upang muling maging ligtas at matibay ang ating San Juanico Bridge. Mga kababayan, mula digital connectivity hanggang sa ating infrastruktura, patuloy nating binubuo ang mga tulay ng pag-asa. Sa layuning palakasin at gawing mas maaasahan ang internet access sa bansa, kung saan mas pinadali na rin ang pagkonekta ng bawat Pilipino, inulunsad ng Pangulo ang free public Wi-Fi site sa Palo, Leyte. Sa pangunguna ng Department of Information and Communications Technology, bahagi ang inisyatibong ito ng National Broadband Plan at Free Wi-Fi for All program, na naglalayong siguruhin na ang bawat Pilipino kahit saan mang sulok ng bansa ay may reliable internet access. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng programang ito, inaasahang nasa 9.8 million internet users sa bansa ang makikinabang, lalo na yung mga nasa geographically isolated and disadvantaged areas. Malaki ang kahalagahan una sa mga estudyante na yung walang pambili ng load para sa makakonect ng Wi-Fi, lalo na yung sa mga research nila na ginagawa dahil kadalasan sa paralan
social media or through wifi na, through internet na ang labanan sa ika nga, no? So para sa akin mahalaga talaga kasi kung mayroon na tayo sa public na wifi kagaya ng sa barangay, hindi kasi stable din. At least dito din malaking tulong, pupunta sila dito, magko-connect. At least makakapag-research. Bawas na sa gastusin na bibigay ng parents ng estudyante. Sana lang din, message ko lang din na gamitin natin sa magandang purpose, hindi yung sa negative na side. Let us always put into our minds na itong ginagawa ng government is para makatulong sa mga taong wala talaga, hindi nakakapag-connect, walang access sa internet. At maraming salamat sa mga ganitong initiative na ginagawa ng pamahalaan. At talaga ulitin ko, marami at malaki talagang maitutulong, lalong-lalo na doon sa mga sinabi ni Ma'am kanina, sa mga remote areas na wala talaga, na hindi naaabot ng communication. Kailangan natin ng wifi kasi para madali ang access sa bawat Pilipino. Kung may problema man sa PNP, sa fire, lahat na necessity ng barangay dapat magawa ng paraan tungo sa ating wifi. Maganda po yung hangarin ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Maganda po yun sa bawat Pilipino. Kasi kailangan talaga ng ating libreng wifi. Kahit saan ka man magpunta, meron tayong access na bawat pangarap na magkaroon tayo ng makita man natin yung iba-ibang nation. Kahit nandito ka sa Pilipinas, parang nasa Singapore ka na, nasa Amerika ka na, Japan ka na. Lahat ng mga bagay na maganda, parang napuntahan mo na rin dahil sa tungo sa magandang wifi ni Bongbong Marcos na. Naging essential po itong movement na ginawa po ng ating Presidente upang magkaroon po ng mas easy access sa mga estudyante po, lalong-lalo na po dito sa Tacloban City. Malaking tulong po ito, and especially po matulungan sa kanilang pag-aaral, sa mga assignment nila, and mas magkakaroon po sila ng mas magandang way para makapag-ipon instead of spending their money through magpa-load sila, ganun, mas malaking tulong po. Maraming salamat po kay President Bongbong Marcos po and sa DICT po na naipamalakad po ang ganitong project po, yung public wifi po dito sa Tacloban City, and hopefully po mas lumuwag po itong project na ginawa ni President Bongbong Marcos po, and naging malaking tulong din po hindi lang po sa mga students kundi sa amin pong mga taong nangangailangan po ng wifi, kaya maraming salamat po. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa aming minahal na Presidente, Mr. Bongbong Marcos po, dahil sa pagpapatupad ng free wifi po dito po sa ating Eastern Visayas, one of the tourist spots here in Eastern Visayas, the MacArthur Memorial Park. Dito po may papasawala po natin yung kahalagahan ng ating tourist spot here in Eastern Visayas. Maraming salamat po sa ating Presidente sa pagbibigay ng halaga o kahalagahan po dito sa ating Eastern Visayas o Region 8. Para po sa akin po, napakahalaga po na mayroon po tayong free wifi kasi ngayon po sa panahon ngayon, digital age na po kasi tayo. So kailangan po natin ng access sa internet, lalo na sa mga estudyante, sa mga, kahit hindi estudyante, kahit yung mga normal na tao lang, yung mga nag-work na. Kasi sa ngayon, lahat ng mga information na natatagpuan na po natin sa internet. Kaya napaka-importante po na meron ng free wifi, at lalo na po dito sa amin kasi hindi naman always meron kaming ganong malakas na reception sa signal ng internet. Kaya napakamahalaga po yun para sa amin na merong free wifi dito kasi nakaka-access kami sa internet. Lahat ng information, anumang kailangan namin, nakukuha po namin yun. Itong Leyte MacArthur Park is very accessible siya sa lahat ng mga students na around dito sa area na to. So, it is very beneficial po talaga kasi kapag walang load yung mga estudyante, pupunta sila dito, makakapag-enjoy pa sila ng preskong hangin, ng magandang view while doing their homeworks as well. So, very beneficial, and it is very good for us na po talaga na merong free wifi po dito sa amin. Maraming salamat po sa inyong inisyatibo sa inklusibong pagbabago kung sa lahat
kung saan lahat ng mga mamamayan ay naisasali dito. Kasi itong ginagawa mo po, alam ko po hindi lang po magtatapos dito. Alam ko po nga mas papalaguin pa po ninyo ito para mas marami pa pong tao ang matulungan po ninyo at maka-receive ng ganitong klaseng tulong din mula sa inyo. Maraming salamat po, President. Sa mahal nating Pangulo, salamat. Malaking tulong to sa amin sa mga estudyante. Itong proyekto mo, sana mas marami pa magawa. Damo nga salamat po, President Marcos, parahan free Wi-Fi. Damo nga salamat po, President Marcos, parahan free Wi-Fi. Namahagi ang Pangulo ng 387 Patient Transport Vehicles o PTV na handog ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa iba't ibang lokal na pamahalaan mula Regions 1 to 5 at Cordillera Administrative Region. Sa ilalim ng direktiba ng Pangulo, napalakasin pa ang paghahatid ng serbisyo medikal sa mga baryo at malalayong kabayanan. Makatutulong ang mga PTVs na ito sa agarang paghahatid ng mga pasyente mula sa kanilang lugar tungo sa pinakamalapit na health facility. Asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GML, Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil yun na nga, nakakapunta kahit saan, kung saan nangangailangan ng transport vehicle. Ngunit pati na yung modelo na ito, madaling i-maintain, laging may pyesa, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko, kaya nilang ayusin kung magka-problema. Ito nagkataon lang na this is a release for most of Luzon. But we will continue to do this and hindi namin ititigil ito hanggat lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay nabigyan na natin, natugunan na natin ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating magawa yun. Siyempre yung pondo lagi kulang, but minamanubra natin, minamasahe natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpaganda ng health service para sa ating mga kabahay. Ito po ang single biggest ambulance distribution in one day. No? We have searched and researched, and we found out that the biggest one was the one we did last year, 129, I think. So right now we're doing 387 just for one day. No? Dito natin makikita ang commitment ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo sa pagbibigay ng halaga sa buhay. Napakahalaga po ng ating ambulansya sa pag-extend po ng buhay ng mga may sakit, mga nangangailangan ng tulong pang-medikal. So, kailangan lang madala sa pinakamalapit na ospital. Ito po ang ibig sabihin nito, maaring hindi lang po ito statistics and numbers or a show of our capability. It is a show of concern, compassion, at ang ating commitment ng Pangulo na gawing mas mabuti ang buhay ng ating mamamayang saan man sulok ng ating bansa. For the week alone, katumbas na po ito ng ang 6 na taon, isang termino ng mga nakadaang administrasyon. Ganyan po kahalaga. This is how much priority we are giving. Ito ho kataas ang prioridad ay binibigay po natin sa pangkalusugan ng ating mamamayang. Ang bayan naming Cagayan ay 3 hours away from Lucena at 2 hours away from Naga. Andun yung malalaking ospital. So, napakalayo ng dalahan namin ng pasyente. Kaya napakalaking tulong nitong patient transport vehicle na ito para sa aming mga kababayan. Una po, nais ko magpaabot ng taus-pusong pasalamat sa ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos.
Ganun din po sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagbibigay ng Pace and Transport Vehicle sa hindi lamang sa Tagkawayan kundi sa napakaraming bayan. Ito ay malaking tulong sa aming mga kababayan, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan. At naniniwala ako na sa pamamagitan nito ay mas makapagbigay tayo ng mas magandang serbisyong medikal sa ating mga kababayan. Ang Pace and Transport Vehicle nito na ipinagkaloob ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos at ng PCS o Chairman Felix Reyes, napakahalaga nito para sa aking mga kababayan sa bayan ng Malbar. Maraming salamat po at makalaking tulong ito sa mabilis na pamamaraan para madala natin ang mga may sakit na aming kababayan sa pinakamalapit na pagamutan. Okay, umasa po kayo na kaming mga taga-bayan ng Malbar ay taos-pusong nakikisa sa layunin ng ating Pangulo at ng nasyonal na pamahalaan na bigyang daan natin sa mabilis na pamamaraan ang pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin sa bayan ng Malbar. Nakipagpulong din ng Pangulo sa mga lokal na lider ng iba't ibang syudad at bayan sa bansa kung saan idiniin niya ang kahalagahan ng malalim na pakikipag-ugnayan ng national government sa local government units, lalo na sa pagkamit sa adhikaing mapabuti ang serbisyo publiko sa mga komunidad na kanilang pinamumunuan. Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang ginang Luis Araneta Marcos ang Parangal ng Kalayaan 2025 na ginanap sa Palasyo ng Malacanang. Binigyan pugay sa okasyong ito ang pagkamalikhain at ang kinggaling sa sining ng mga lumahok sa Parada ng Kalayaan na ginanap noong buwan ng Hunyo bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang ating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng Kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan.